Yes po, magandang gabi po muli. Naririto na naman po ako sa Usapang Kalye ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ito po si Mr. Jojo Santeco na narito po muli sa inyong harapan na muli pong magbabalita at mag-uusap tungkol sa mga paksa-paksa na nangyayari sa araw-araw. Ngayon po ay ika-17 ng July 2026, Friday po. At sa mga natatraffic po ngayong araw ng Biyernes, pasensya na muna tayo, lalong-lalo na yung mga dumadaan sa EDSA. Pag ganitong oras po talaga, medyo matraffic na yan kasi rush hour nga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao at NCR, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway, nasa mabuti po tayong lahat. May mga bagay-bagay po tayo mga kasabihan sa ating Biblia na kapag nagbabasa ka po ng Biblia, medyo ano po ng isipan po yun, talas po ng isipan. Kaya dito po babasahin ko pong maikling kasabihan po sa Biblia mula kay Jeremiah chapter 11 verse 11. Sinabi ni Yahweh, sabihin mo sa bayan ng Juda at mga nasa Jerusalem, sinasabi sa inyo ni Yahweh, makinig kayo, may inihanda akong kapahamakan sa inyo at may binabalak laban sa inyo ng masamang gawi. Ibig po sabihin ng ating Biblia na to, lalong-lalo na yung nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon, ang mga usapin sa politika. Dapat po laging natin isipin na ang mabuting gawa ng ating kapwa ay hindi po dapat tinutuligsa. Kagaya po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon sa ating bayan na sinasabi ang binabalak laban sa inyo ay masasamang gawi. Ibig sabihin ng ating Panginoon, dapat magbago na po tayo. Pumasok na sa isipan natin ng mga mabuting asal, lalong-lalo na po yung mga nangyayari ngayon na politika, mga disgrasya sa daan, di ba po ba? May mga napatay na vlogger, merong mga rider na kunyari may sasakay na pasahero, yung pala kukunin yung motor at hindi pa doon nagtatapos, sasaksakin pa. Ganon din po ang mga usapin sa politika na hindi matapos-tapos, lalong-lalo na yung mga solid sa magkabilang partido. Dapat po pag-isipan na natin na ceasefire muna tayo sa ganyang usapin sa politika. Pakinggan na lang natin kung anong mangyayari, lalong-lalo na dito sa impeachment na hearing na ginaganap kay VP Sara Duterte. Maging maayos po sana ang bansa natin. Magkaisa muna po tayo pansamantala. At yun nga ang sinasabi ng ating Panginoon, magkaisa, kasi kung hindi kayo makikinig, may hinahanda siyang kapahamakan. Ang ibig sabihin, ang hindi sumusunod, magkakaroon ng kapahamakan. Na ang layunin naman ito na sinasabi ng Biblia, mag-isip-isip tayo ng mabuting gawi. Hindi po yung laging pinag-uusapan natin na nangyayari sa ating politika, lalong-lalo na yung mga taong gustong pabagsakin ng gobyerno, di ba? Dapat po tayong magkaisa, hindi na yung away-away sa politika. Ganon din po ang mga kapulisan, dapat maging alerto na rin po tayo sa mga krimeng nangyayari sa atin araw-araw. At magkaroon po ng police visibility sa ating mga barangay. Mabuti nga po rito sa Barangay San Dionisio, dito po malapit sa station ng Paranaque Net. May mga poste po rito ng mga police headquarters. Kaya ang minsan, siyempre yung mga gumagawa ng mga krimen, medyo naiilang. Kaya lang yung iba talagang gumagawa sa ibang lugar. Doon nila ginagawa ang isang krimen. Kagaya nung sinaksak na rider, di po ba, at namatay na nga po siya.
At ganun din po, gumawa uli ng krimen yung isang sumakay sa rider, nanaksak uli, buti buhay po yung isa. Tapos yung mga nangyayari po sa ating lansangan gabi-gabi, yung may mga nasasagasaan. Makikita mo na lang sa FB, yung babae, nagulungan ng truck. Ewan ko lang kung buhay pa yon dahil siyempre gitnang-gitna yung ano niya, hindi naman nakita kung talagang ano, pero sana buhay siya. Kasi gumagalaw pa naman nung time na nagulungan. Kaya lang sana nailigtas ng maayos ang biktima at hindi pa kung kamatayan o hindi. Sana pagpasa Diyos natin na maging maayos po ang mga ganyang nangyayari sa daan. Kasi alam niyo po ang krimen, lalong-lalo na po sa gabi yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Kaya nga ang sabi, dapat talaga ang mga pulis ngayon nagdo-double effort po sa mga nangyayaring krimen. Kasi masyado na po talagang abusado ang mga taong walang kaluluwa lalong-lalo na po yung sumasampa sa jeep. Sila pa yung matapang, sila na yung nangihingi, sila pa yung manggugulpi ng pasahero, di po ba? Kaya dapat po talaga ipairal yung police visibility para may mga pulis sa kalye na nakalagay para naman yung ibang gustong gumawa ng medyo mailang kasi nga po may nakikitang mga pulis. Kasi iba lakas loob dahil alam nilang minsan may sasalo sa kanila para pag napasok sa kulungan makakalabas. Ganun po ang mindset ng ibang mga criminal instinct na hindi nila iniisip basta ang makagawa lang ng kasalanan sa kapwa nila. Kaya sana po dun sa mga nanunungkulan, lalong-lalo na yung mga ating mga mambabatas, dagdagan nyo po yung inyong batas para lalong talagang ang mga krimen na nangyayari sa ating bansa medyo mabawas-bawasan. Kasi po talagang medyo palamak na. Lalong-lalo na yung mga numatambay ng gabi. Dito nga po sa amin sa Barangay Santo Niño, kahit hating gabi na, may mga kabataan pang mga nakatambay sa labas May mga ganggang pang mga sila. Sana po ang mga barangay or police magronda para naman po ang isang barangay na gusto ng katahimikan maging naman sa kanila ganap. Kasi minsan po talaga may away. Minsan nga po, dito sa Wawa, may mga bawal nga yung alas 10 na may kumakanta pa rin kahit madaling araw na. Pag alam na may barangay na darating, stop muna ang kanta. Pag lumampas na ang barangay, balikan na uli sa kanta. Di po ba dapat talagang maging tayo, maging alerto po tayo sa ganyang mga pangyayari sa ating nasasakupan. Lalong-lalo na po sa gabi, dapat talaga umiikot ang mga barangay dahil sa mga tambay-tambay na yan. Ganun din po ang Barangay Santo Niño rin po uli. Sana yung mga basura, ilagay po natin ng maayos sa ating lalagyan. Dapat lagyan din ng tamang oras ang pagtatapon. Kasi po pag gabi na, nagkakalat, nabubulasi na ng mga namamasura. Kinakalat sa daan. Minsan kakainin ng mga pusa, aso. Sana maging alerto naman po tayo sa kalinisan. Kasi lalong-lalo na yung itong mga darating na mga buwan-buwan. Papasok na naman ang ulan. Magkakaroon na naman ng baha. Dahil sa ating walang respeto sa paligid natin. Yung mga kumalat na mga plastic, mga kung ano-anong basura, papasok na naman sa drainage yan. Yan na naman po ang magiging cause ng baha. Sana po maging po tayo, alerto to tayo mga mamamayan. Kasi ang disiplina po sa atin manggagaling. Yung pagtatapon ng basura,
sana ang Barangay Santo Niño maging alerto dyan maging madisiplina. Disiplinahin yung mga nagtatapon na pati ibang lugar doon sa amin. Natatapunan ng basura. Kaya pagdating ng anong oras pa lang, alas 11, alas 12, punong-puno na yung basurahan doon na malapit sa Dahlia Street, sa basketball court. Kaya sana sa ating barangay, medyo sipagan naman natin yung ng basura, pag-i-implement. Hindi yung puro nasa kabilang side lang yung malinis dito sa Wawa. Medyo marumi pong tingnan. Sana maging po tayo, hindi lang kabilang lugar ang ating napupuntiryan ng kalinisan, pati din po sa Wawa. Kasi kawawa naman po yung mga dumadaan. Minsan naaapakan yung mga dumi-dumi. Di po ba? At meron minsan mga basag na bote, basag na plastic. So maging aware po tayo, lalong-lalo na pong malapit na ang tag-ulan. Yun din po magiging natin yan, kaparusahan pag hindi po tayo naging maayos sa pagtatapon ng basura. Bumabalik din po sa atin yan. Kaya shoutout na lang sa mga ating mga taga-ayos sa barangay. Maging maayos po sana ang ating kapaligiran, lalong-lalo na sa mga basura. Kasi po, wala po talaga Pag tatambayan mo yung center, makikita mo punong-puno ng basura yung gilid ng basketball court. Di po ba nagkakaroon din ng epekto yan sa mga mamamayan Lalong-lalo na yung mga amoy-amoy ng basura, di po ba? At ganun din po yung mga alaga po nating mga aso, dapat itatali po natin yan sa gabi. Yung mga alaga natin pusa, ilagay po natin sa tamang lugar. Hindi na po natin pinapagala. Kasi po, yung basura po natin, kinakalkal na mga yan dahil nagugutom din yan. Kasi ang mga responsible owner po, hindi po dapat mangyari yon na pakalat-kalat ang inyong mga alaga. Itali nyo o ikulong nyo sa kulungan. Hindi yung palalabasin nyo ng lugar tapos padudumihin nyo. Kawawa naman yung ibang tao na nakakaapak sa dumi ng mga ng mga alaga natin. At saka kung man yan, kung stray man yan o hindi, bugawin na lang natin na paalisin natin para hindi naman yung paulit-ulit na kakalat yung mga basura. Kawawa yung kumukuha sa gabi o kaya sa madaling araw. Yun lang po, sana ating barangay, magising na po tayo sa katotohanan at sana itong darating na halala ng barangay at kung sino man yung mananalong kapitan, mga barangay kagawad, ayun, sana po ang unang-una po ninyong proyekto yung tungkol sa mga sanitary, ang kalusugan ng mamamayan ng bawat barangay. Ganun din po ay yung mga traffic. Sana po pag rush hour at may mga lumalabas sa school ng ganong oras, mga alas 5, alas 6, dapat may mga enforcer na pong nagmamando ng traffic. Ganun din po sa umaga, pagpasukan. Kasi po talaga, pag opening at closing ng mga school, yan po nagkakaroon ng buhol-buhol na traffic. Sana po ang susunod na maupo sa barangay, hindi po nagtitipid sa tao. Dapat po talagang lagyan nyo ng bawat komitiyan ang traffic, ang sa basura, yung mga naka-assign sa pagroronda gabi-gabi. Kasi po ang nangyayari ngayon, bilang na bilang lang yung umiikot sa sa barangay. Makikita mo lang, iisang mukha lang, paikot-ikot. Pero sa totoo lang, pag napagod din yan, syempre, hihinto. Hindi po gagaya ng may kasama, dalawa sila o tatlo silang nagro-ronda na
sasakyan ng barangay, at least naiikutan ng tama. Hindi lang po isang sasakyan lang dapat ang ano yan, umiikot sa bawat barangay. Yung sa amin nga, hindi po to sa pagyayabang sa office po namin sa Ortigas, Barangay San Antonio. Napakalinis po. Napaka ano ng mga parking doon. Napaka disimulado ang mga parking sa bawat daan. May CCTV, makikita kung sino yung mga pumapasok ng bawal na pasukan. Nakikita yung one-way at two-way kung saan ka dapat lumiko. Ganun po ang Barangay San Antonio sa Pasig. Napakalinis at ano po ng disiplinado ng mga na nakatira doon. Pati sa basura, pag dumadaan ng truck at saka itatapon. Dapat po yun ang maging sagisag ng ating sa Barangay Santo Niño. Yung malinis po tayo, maayos ang mga parking. Kasi po, nangyayari dito sa atin, lalong-lalo na po sa Ilaya. Bawat kanto, makikita mo may tricycle na nakaparada. Ganon din po sa Wawa, ganon po saan-saan. Kasi po, yun na nagiging cause ng traffic. Yung bawat lugar, dapat dinidisiplinado natin na maayos, maluwag. Hindi yung sakit sa ulo ng mga dumadaan. Lalong-lalo na kung rush hour nga, di ba? Kaya sana maging po tayo, maging disiplinado sa lahat ng bagay. At shoutout po nga pala sa Tropang Center, dito kay Boss Del Tayam, kay Mr. Alawigan, ayan, sinoutout ka na kita, Totong Garcia, ayan, at kay aming Mr. Joey Lorenzo, at sa mga iba pa. Ganon din po sa Tropang Ibayo, sa aming president na si Joey Lorenzo, JR ka, at sa bumubuo ng Tropang Ibayo. Ganon din po sa aming Los Padres de Santo Niño, lalo-lalo na sa aming President Mel Marquez, Vice President Rick Gonzales, Vice President Adi Villapuerte, kay Engineer Alex Gregorio, kay Val Marquez, kay Kagawad Ardus Polneri, kay Kagawad Cantoria, at sa lahat pa po na bumubuo ng kagawad ng Barangay Santo Niño. Sana po maayos po natin ang ating Barangay Santo Niño, malinis po. Sana bawat barangay na nagsisikap na maayos ang ating nasasakupan. Napakalaking ehemplo po niyan sa lahat. At ganun din po, mabawasan yung mga nangyayaring mga nakawan dyan sa Barangay Santo Niño. May mga nakakapasok na po dyan, mga iba na salisigang. Nagnanakaw ng motor, nagnanakaw ng hold up. Sana po hindi na pong mangyari yan. Kasi kung tutusin, kung may mga CCTV lang sa ating bawat kapaligiran, makikita kung sino gumagawa niyan eh. Kaya nga sana yung mga susunod na papasok at mananalong mga barangay captain at mga kagawad, sana po pag sumikapan nating malagyan man lang na CCTV yan at mapaayos yung mga lagayan para sa basura. Magkaroon po ng mga sasakyan na umiikot gabi-gabi, lalong-lalo na kung mga hating gabi na. At lahat po ng uri ng mga nasa kalye po dapat malinis. Ganun po dapat ang isang barangay, disiplinado. Kasi po kung hindi natin gagawin yan, walang mangyayari sa ating barangay. Puro lang tayo, salita, di naman pala nagagawa. Di po ba kaya, yun po. At ganun din po ang Sunday Club. Mag-open na po sa July 26, araw po ng linggo. Ayan, sana po lahat ng mga team makapasok po sa Sunday Club. Kasi syempre, itong effort na to ginagawa ng Sunday Club para sa mga taong gustong umiwas sa bisyo, ang paglalaro ng basketball. Kaya sana po sa ating barangay,
mas lalo nyo pang pag-usayan ang pagganap sa mga liga. Kasi po, sa totoo lang, sabi nga nila ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero sa ngayon po, hindi na po totoo yun na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. Kasi po iba nalululong na sa bisyo. Kasi nga po, kulang sila sa kaalaman sa mga sports. Kasi dapat mo talaga ang paglalaro or mga bagay-bagay na para ang mga kabataan ma-inspire. Dapat po may programa ang mga ating mga nasasakupan, ang barangay, tungkol sa mga ganyan. Makaiwas sa mga droga. Kasi po nangyayari pag mga kabataan nagtumpok-tumpok na yan. At minsan may mga ganggang pa yan or mga prat-prat. Diyan nagsisimula ang gulo. Kaya nga dapat sa ating mga barangay kung nag-iikot man tayo, dapat disiplina rin natin ang ating mga kabataan. Kasi yan po ang nagsisimula dyan ang away. Minsan may mga taong naglalakad lang pag may time na diskartihan para lang makapanakit. Hindi po ba dapat yun ang maiwasan? Ngayon po, dako na naman po tayo sa ibang usapin ang mga politika ngayon. Sa politika po, samot-saring mga tao ang nag-iisip sino ba talaga ang karapat-dapat. Kasi sa yung nakaupo o yung hindi nakaupo. Si BP Sara po talaga, Vice President pa rin naman siya kahit wala pa naman kasing resulta yung impeachment case niya. So ngayon, dapat puro trabaho na lang po muna tayo dito sa lipunan natin. Bilang Vice President, dapat nakikiisa rin siya sa gobyerno kung ano yung mga tungkulin para sa pangalagaan ng ating mga kababayan. Di po ba ganun dapat ang mindset? Kaso nga lang itong mga alipores po ni BP Sara, halos ayaw na magtrabaho para sa bayan. Puro politika. Katulad na lang po nitong mga nasa likuran niya. Imbis na ceasefire muna sa mga putakti na usapan, lalo sinisiraan yung gobyerno. So ang akin lang, para matapos na yan, magtrabaho na lang muna. Kasi ang daming nadadamay. Kaya lalong umiinit po ang ating politika. Kasi po yung ibang nasa likuran ni BP Sara, halos ayaw tumigil. Kasi gustong pabagsakin ng gobyerno ni BBM. Ilang beses nyo nang ginawa yan, dapat tumigil na lang muna. Kaya hindi umuusad ang ating ekonomiya kasi nga puro politika. Pagkaroon naman ng pagkakaisa na tigil muna, bangayan, trabaho na lang muna, hindi yung araw-araw na lang merong maririnig ka sa iba-ibang likuran ng social media. May napapatay na vlogger. Ano ba naman yun? Dapat hindi ganun eh. Kasi ang mga DDS po, pag sinisiraan si BBM, wala namang ganun sa kanilang sinasaktan. Hindi katulad po dito sa vlogger na namatay na ang inaano nila, usap-usapan, mga DDS ang may gawa. Yun usap-usapan lang nila pero wala pang pruweba. Kasi yan, bago mo ma-prove yan, imbestigahan muna kung talagang ganun nga. So, lang yan, usap-usapan o dapat tigil muna yung mga ganyan pa kasi marami pong nadadamay. Dapat ang politika sa atin, para hindi magkagulo, merong namamagitan na kumbaga sa gera, ceasefire muna para makausad naman yung mga tao. Kasi po, nababarahan na yung pag-usad eh.
Di po ba? Kagaya nangyari sa gera sa ibang bansa, di ba? Bumagal ang usad ng papunta sa atin ng ano, ang gas, nagmahal ang mga petrolyo. Kasi nga po, sa bawat nangyayaring kaguluhan, apektado talaga ang bawat mamamayan. Nagtataasan ng bilihin, tumaas ang krudo, at kung ano-ano pa. So, sana po tayo bilang mga mamamayan, sana makaisip tayo ng manawagan na ceasefire muna, tigil politika muna. Ngayon, ang usapan dito sa impeachment, pag-usapan, i-hearing na lang, hindi yung may naninira pa eh. Kesyo magaling si ganito, kesyo nasapawan si ganito, hindi naman po dapat yung ganon. Opinion nyo yun, pero wag yun ang palalain ng nangyayari sa kapaligiran natin. Manood na lang tayo ng trial. At least may makukuha pa tayong mga sagot. Kung nanonood lang tayo, wala na yung bangayan. Di ba? Yung mga ibang vlogger na maka-DDS, salita na salita. Ganon din po sa kay BBM. So, hindi na natatapos yung ang mga ganyang usapan. Kasi po, sa totoo lang, kahit sa mga media po nag-aaway-away din yan. Pero, hindi bulgaran. Hindi sila bulgaran kung mag-aaway. Kita nyo naman, tahimik ang media. Hindi kasi alam nila yung lugar nila kung saan sila lulugar para hindi lumaki ang ang gulo. Mag-aaway lang yan pero deep inside po isip lang nila na part lang ng trabaho yon ang pagiging media nila. So katulad ng mga nangyayari sa di ba? Balita araw-araw na ang mga supporter ng Duterte nagagalit sa isang media outlet kasi nga parang bias daw. Ganon din po yung sa kabila. So, ang magandang gawin dyan, yun nga, ceasefire muna tayo sa lahat ng kaganapan. Pati itong mga senador, salita ng salita. Wala namang kwenta yung pinag-uusapan sa loob ng ng impeachment. Hindi na ba dapat pag-usapan? Napag-uusapan. Lumalalim yung mga mga usapan sa impeachment. Kaso nga lang, tumatagal. Dapat nga ang trial po sa pagitan lang ng defense at offense, mga counsel, dapat yun lang ang mga testigo. Kasi kung senador ka, hukom senador ka, nagtatanong ka lang, hindi yung parang ikaw na mismong dumedepensa doon sa defense para ipagtanggol yung depensa. Dapat hindi ka nagiging ganon kasi halatado na. Dapat question lang para hindi na tumagal yung usapan. Kaya tumatagal yung kita mo, ilang testigo pa lang, magdadalawang linggo na. So, sa parte ng trial na yan, dapat, between mga judges, yung mga hukom, yung mga abogado lang, kabilang parties, mga nagtatanungan, di po ba, para matapos agad yung paglilitis. Ang tagal po niyan. Tapos bandang huli, kailangan pag bumoto ka, dapat sa kalooban mo, hindi yung dahil gusto mo lang siya, dahil siya yung napupusuan mo bilang presidente or ano paman. Dapat, kaya may hearing, ipinapakita doon sa hearing kung ano talaga yung depensa, kung tama ba yung sinasabi ng offense or makatotohanan ba o hindi. Ngayon, kung talagang malakas sa ebidensya ng opensa, siyempre, may katotohanan na may impeach siya, kung sakali. Pero kung hindi naman taus-puso sa isang hukumang magdesisyon, para saan pa yung pinag-usapan na hearing, di ba? Parang lumusot lang sa isang tenga, lumabas sa kabilang tenga.
Ibig sabihin, hindi niya pinakinggan yung buong buod ng hearing. Dumepende lang siya kung sino yung gusto niyang kung i-impeach ba o hindi. 'Di ba? Kasi kailangan 16 votes. So 9 ang acquit. 16 ang dapat ma-impeach. 'Di ba? Ganun ang labanan. So kaya dapat sa konsensya ng mga senador, yung konsensya, kung talagang tama yung pagkaka-impeach, bumoto sila ng tama. Hindi yung dahil may pabor lang silang nagawa yung depensa para lang sa kanila. So, konsensya dapat. Di po ba? Kaya sa lahat po ng mga tao po na nanonood doon sa impeachment ni Sara Duterte, maging mapanuri. Talagang tingnan natin kung may katotohanan o wala ang mga sa kanya, inaakusa. Di po ba? Ganon din po sa mga mga na ombudsman, takulong. Lalo na to si Mike Defensor. So, didepensa rin siya dyan. Ipapakita niya kung talagang may probable na makulong siya ng habang buhay or may maabsuelto siya sa kaso niya. Kasi base rin sa ebidensya yan eh. Ganun din po kay Senador Marcoleta, kay Jingo Estrada, di ba ba, kay Bong Revilla. So maraming option kung tama ba yung dapat silang makulong o hindi. Kasi sa ating saligang batas, basta akusado ka, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo kasi hodang totoo yan o hindi. Kasi alam mo naman ang buhay dito sa ating bansa. Kagaya yung mga driver ng truck, kahit walang kasalanan yan, nakitang nasagasaan niya yung tao, ikukulong at ikukulong yan. Kahit hindi niya gusto mangyari, ikukulong at ikukulong yan. Kasi by the time na nangyari insidente, siya yung nakabangga. Yun ang proseso, makulong. Ngayon, patunayan mo sa korte na wala kang kasalanan. Yun ang mangyayari. Magbe-bail ka muna, gagastos ka. Di po ba? Napakahirap po maging maging tao na driver. Lalong-lalo na yung mga nagbabiyahe sa gabi. Yan po ang mga nagiging main ng disgrasya. Yung mga truck, yung mga bus. Siyempre po, pag pagod na yan, minsan nagkakaroon talaga ng problema. Either na engine problem or human error. Yan po lang po yan. Kaya po dapat sa ating mga mamamayan na mahilig magbiyahe sa gabi, dasal-dasal po muna tayo. At shout out mga pala sa aking may bahay na si Winnie Santeco at kanya yung mga kasumba. Ganun din kay Danny Camales, taga law firm din po siya dito sa TechTide sa Pasig. Tapos ganun din po ang aming mga kaibigan na sila Chick, si Miss Rapanan. Ayan, shout out po sa inyong dalawang mag-asawa. At ganun din po ang mga aking mga kamag-anak sa Amerika na sa tiyahe na si Ninita Rose. At ganun din po si Dina Malong Rodriguez at ang kanyang pamilya. Ayan po, ganun din po yung mga kamag-anak ko sa Mandaluyong, ang Delphin family. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Ate Celia Trono na taga Las Piñas po. Shoutout din po kay Meli Abaya. Sa aking mga kaklase si Meli Abaya, si Amelia Salas. Shoutout din po sa inyong lahat mga classmate. At sana po magkita-kita po tayo uli sa mga darating na panahon na tayo pa rin lang magkikita kasi nga po minsan po tumatanda na tayo. Yun lang po ang legacy natin, yung magkita-kita uli tayo, magkamustahan.
Kaya nga minsan po nagkakaroon ng mga mga reunion para alamin kung ano man yung nangyari nung time na nagkaroon na tayo ng pamilya, sari-sariling pamilya, kung sino yung umunlad at hindi umunlad. Di po ba? Yun ang essence ng reunion, ang magkaroon ng kaibigan, ka kaututang dila. Kasi nga, sa sobrang tagal lang hindi nyo nagkikita, ayan, siyempre, magkakamustahan kayo. Ako, sa akin po, mas magandang kamustahin yung mga talagang naging kaibigan mo, yung naging kasama-sama mo na nung panahon ng high school kayo or na elementary. Kayo-kayo yung magkakasama sa lahat ng bagay na sa hirap at ginawa, di ba? Minsan mapapaaway. Yan ang memorable na talagang minsan kahit tumatanda ka na, maalala mo pa yung mga pangyayaring yon. So, shoutout din po sa aking mga apo, si Sayo, si Sio, sa akin sa anak na si Sairaan, Santeca Ibarola, ganun din po kay Nio Ibarola Santos, kay Ate Ne Marquez, kay Alex Marquez at buong pamilya po ng Marquez. Shoutout po sa inyong lahat. Naway maging maayos po tayo lagi at ganun din po sa mga Katoliko na sana po lalo pa tayong dumami. Huwag po natin isipin yung kumonti tayo dahil sa usapin ng politika pati mga sekta nagkakaroon ng usap-usapan dyan. So mas maigi tayo pong mga Katoliko, lang po tayo, transparent lang po tayo. Hindi po tayo nagpapadala sa mga maruruming politika. Di po ba? Kaya saludo ako sa pagiging Katoliko kasi po hindi naman po sa ang Katoliko po nasa iyo na lang 'yan. Kung hindi ka sang-ayon sa pamamalakad ng Katoliko, kaya po yung iba pupunta ng ibang sekta. Pero sa bandang huli, yun pa rin, babalik at babalik. Di po ba? Kagaya po sa nasa Bible, di ba? Yung 3 alibugang anak, di ba? Nagkaroon ng kasaysayan na dahil sa mana-mana, kinuha nila ang kanya-kanyang mana. Pero sa bandang huli, bumalik sila sa kanilang magulang para sabihin na nagsisisi na sila. Ganun din po sa mga sekta. Hindi po sa lahat ng pagkakataon andyan po tayo lagi. Wala rin yung pinagkaiba sa mga cheater Diba, ang cheater, hahanap ng ibang pamilya. Pero bandang huli, sa original na pamilya pa rin babalik. Merong nagiging success na nakakabalik. Meron namang hindi. Kasi tuluyan na siyang hindi tatanggapin ng kanyang original na asawa. Diba? Kaya sana po, bago tayo pumasok sa mga ganyan, nag-isip-isip po muna tayo ng maraming beses. Kasi po, ang pamilya po, hindi basta-basta Dahil lalo na kung usapin ng isang pamilya madadamay pati mga anak. Dapat, ang isang pamilya nagmamahalan. Kung may minamahal ka bang ibang pamilya, tago mo na lang yon. Pwede namang, wag mo nang bahay. O, kung ano kayo, kung close kayo masyado, di na lang kayo para kayong mga asot pusa, nagtataguan. O, di ba? Pag nandyan na yung, monster, tsaka kayo maghiwalay. Tapos, magbalik kayo sa sa pamilya nyo. Diba? Naalala ko nga yung drama ni napapanood tuwing hapon yun nung kay Dingdong Dantes. Diba? Yung 2 Mrs. Real. O, diba? Napakagandang yun, ehemplo sa pamilya yun. Kasi doon makikita na may halaga ang isang pinapanood mo.
makikita doon na hindi ka dapat nakikipagpamilya sa ibang may pamilya na. Dapat doon ka lang sa original. Ngayon, kung gagawa ka man ng bagay na uutot ka, medyo layuan mo. Di ba? Hindi naman siguro masama yung utot eh. Ano lang yan, parang hangin lang yon na dumikhay. So, yon. Sa makatuwid po na sana lahat po ng bagay-bagay dito sa nagaganap sa ating mundo, dapat ang unang-una po na pasok natin ay yung pagmamahal sa puso natin, ang Diyos at ang pamilya. Hindi po dapat tayo nagpapadala sa mga kung ano-anong nangyayari sa kapaligiran natin. Kasi kung masyado tayong naapektuhan, wala na, nagiging ano na rin tayo. Para tayong isang kriminal na napakabait mo tapos bigla ka magiging salbahe dahil lang sa nangyayari sa kapaligiran natin, lalo-lalo na yung mga usapin ngayon nangyayari, di ba? Kaya mas maganda minsan, alam nyo, kung nagtatrabaho ka, maging seryoso ka na lang sa trabaho mo. May pagkakataon na, baka umunlad pa tayo eh. Makita pa tayo ng mga boss natin, sipag naman ito. Tataasan ko sweldo nito, di ba? Ganun ang mga bagay-bagay na pangyayari. So, sa aming President Gaspar Latam, shoutout po. Medyo wala po siya dito sa studio ngayon eh. At ang alam ko, sana sa mga tatakbong kapitan, alam ko, isa na si ating President Gaspar Latam ang tatakbo. Naway, magtagumpay siya. Kasi po, medyo mabigat ang laban ng mga kapitan ngayon eh. At good luck na lang. Kung pala rin, kung hindi, okay lang din. Basta at least, lumaban, di ba? Kasi tayo mga nagmamasid lang, nakikita natin kung ano yung mga kaganapan sa mga tatakbong mga kapitan, mga kagawad. So, sa politika po talaga, ang kagandahan lang dito sa mga tatakbong mga kapitan natin, may pagkakaisa sila. Kung sino yung manalo, yun ang dapat. Yun talaga ang may pagmamahal sa barangay. Kung sino matalo, okay lang din. Kasi at least tanggap niya kung ano siya. Di kung papalarin ang ating mga ating bossing maganda, kung hindi tanggap din, di ba? So at least ang eleksyon ng barangay natin malinis, hindi kagaya nangyayari sa iba. Para lang manalo magkakaroon ng lagayan, di ba? Ganun naman ang ating sistema talaga. At least dito sa ating sa barangay maano sila, nagkakaisa kung sino yung, kung mananalo ako, hindi, okay lang, at least, diba, natanggap ko, natalo ko. Diba, sa ibang pagkakataon na lang, hindi yung dahil natalo ka, sa ikasasama ng loob, diba? Hindi yun ganon. Dapat, maging respeto rin ang mananalo at matatalo. At least, sinubukan nila kung hanggang saan ang kakayahan nila. Sa aking pananaw naman, itong aming president na si Gaspar Latam, marami namang tumakbo na rin yan kagawad sa Barangay Santo Niño. Bagamat hindi siya pinalad, at least na realize niya na ganun talaga sa politika, may nanalo, may natatalo. Diba? Parang basketball lang yan. Yung iba, pag alam ng matatalo, napipikon. Di ba? Gumagawa ng yung kung sino yung pinaka manlalarong magaling, titirahin, di ba? At least, dito sa usapang politika dito sa aming barangay, hindi ganun ang mga kandidato. Mababait lahat. Hindi sila mga swapang sa kapangyarihan. Tanggap nila kung matatalo sila o hindi. Diba?
Ganun lang po ang saysay ng politika. Hindi po pinag-iisipan ng marumi. Basta sa kanya, taus-puso niyang paglilingkuran ang kanyang nasasakupan pag nanalo siya. At tanggap din kung matatalo siya. At least, ito sa mga tatakbo na to, itong sa tatlo nakikita kong maayos ng mga to. Maliban lang kung meron pang tatakbo. Ang alam ko, tatlo lang sila. Sana nga, tatlo lang. At least may the best man win. Kumbaga, kung sino man ang manalo, napakagaling. Kung sino man matalo, magaling pa rin. At least may pagtutunan tayo na ibang bagay kung matalo man tayo, diba? Paglingkuran natin ang ating sarili ng maayos, ang sasakupan natin, pagandahin natin. Yun ang pinakamagandang isang bagay sa politiko sa barangay. Ang manalo, may pagkakataon ipakita ang kanyang ugali. At sana lang walang mabago doon. So, malapit-lapit na po yung November 2 po ang eleksyon. Kung mausad man, hindi naman siguro tatagal, mga December, ganyan. So, hindi ko lang po alam kung sa SK, magkakaroon pa rin ba ng SK na election. Meron pa ba? Yun, meron po daw na election ng SK. Sana kung sino pala rin doon, matulungan ng ating barangay official, ng kapitan na mapaganda ang barangay natin. So, tulong-tulong sila, nagkakaisa, hindi naghahatakan pababa. At ganun din po sa aming kaibigan na si Paul Ardos Neri. Sana ang kanyang naging desisyon maayos na. Yun ang kagandahan sa kanya. At least nag-giveaway siya. So, yun ang kagandahan sa isang kagawad. Hindi ko lang alam kung tatakbo pa uli si kagawad Ardos Neri. Kung magkataon mang tatakbo siya, sigurado namang mananalo pa siya dahil napakaganda naman ng ginagawa niya. Di po ba? Sana sa lahat ng mga politikong tatakbo, taos puso nyo pang paglingkuran ng kainyong nasasakupan. Hindi po yung paglilingkuran nyo lang dahil may inaasam kayo. Di po ba? Kaya sa aming mga kababayan sa Santo Niño, boto lang po natin yung karapat-dapat. Yun lang po yun. Basta kung sino matalo manalo, yun na suportahan natin. Hindi po tayo ano yan, nagre-ring ang aking cellphone. So malapit na ba tayo? At tayo matapos. Mga gaano pa katagal? 10 minutes. So sige, sino ba itong natawag na to? Ay, Storm. Sa aking misis na tumatawag, nandito lang po ako sa studio. Ay, shoutout ang aking misis, Winnie Santeco. Andito ako sa studio at maya-maya uwi na ako. At sana nga, ayun, nagtanong na nga, saan daw ako? Nasa studio ko, panoorin mo yung live ko. Ayun, sana po sa lahat ng mga kandidato at tuparin po natin kung ano man yung ipinapangako natin sa ating mga nasasakupan. At no more, no less. Yun lang po ang gagawin natin. Yung kung ano yung kabubuti ng barangay, yun ang magpapanalo sa inyo. Di po ba? Kaya magiging po tayo, mapagmatsyag tayong mga botante kung sino talaga ang karapat-dapat na maging kapitan of sa election na yan. Yung kapitan, kagawad, di po ba? At
Alam ko sa Kagawad, maraming tatakbo sa tropang Ibayo. Suportado naman natin yung mga katropa natin dyan sa tropang Ibayo. So, suportahan na po natin yan. Yung mga tatakbo sa tropang Ibayo. So, muli po, sana isipin natin ang politika po, hindi pamumudmud na pera po yan. Yung mismong ikaw ang nanalo dahil ikaw naging malinis ka sa eleksyon. Yun lang po yun. Tsaka sa mga tatakbo kung may madadagdag man, ang isipin natin, kapakanan ng mamamayan ng barangay ang bawat isipin natin. Kasi kung hindi po mangyayari yon, sa kagaya ngayon, wala pong nangyayari hindi naman sana walang nangyayari sa ating barangay, napapabayaan lang. Kasi nga po, medyo malapit na ang ating eleksyon. So, ayun. Kaya, ina-assume na lang natin na mapaganda ang magiging serbisyo sa mga susunod. Ganun din po sa mga kagawad. Piliin natin yung talagang may puso sa paglilingkod. Kasi po, mamimili tayo ng karapat-dapat At ganun din po sa mga SK. Ayun. Sana po maging maayos po tayo. Tapos po ito sa mga pagkatao natin, di po ba sa mga naririnig natin sa mga salita-salita, lalo-lalo lang dito sa libro ng Biblia, may mga bagay tayo ng kasabihan na lack of nothing, di ba? Sabi nga, imagine kung nagtitrip ka ng walang luggage, no basic necessities, no change of clothing, no money or credit cards. Sounds both unwise and terrifying, does it? So, di ba, sabi nga sa Biblia, nung kasama ni Jesus, yung 12 apostoles, ang sabi niya, walang tinapay, walang bag, walang pera sa inyong bulsa. Tapos, nakasuot ka ng sandals pero wala ka pang itaas. Pero sa kalaunan po, napagsisilbihan nyo ng maayos ang inyong mga nasasakupan. Diba? Nung nangangaral nga po si ating Panginoong Hesus noon, ang sabi ng mga disipulo niya, paano natin pakakainin ng libu-libong mga tagasunod natin kung wala naman tayong maihahatag na pagkain. Di po ba? Ganon din po yan sa politika na magaganap sa barangay election. Kung kaya mong pakainin mo kahit 1,000 yan sa pamamagitan ng iyong pagsusumigasig. Diba, nagsumigasig ang ating Panginoon ng Jesus. Naglagay lang siya ng ilang pirasong isda sa lalagyan, naging libo-libo, diba? Libo-libong napakain. Ibig sabihin, kung magkakaroon ka man ng pagkakataon na mapakain mo yung mga nagugutom, mapakain mo, lalo-lalo na kung mananalo ka bilang kapitan. Di po ba? Huwag po nating ibubulsa yung natin, ang mga pondo sa barangay. Ipapakain natin sa mga nangangailangan pakainin. Parang ganun din po ang ibig sabihin dito sa mga alagad ni Jesus at kay Jesus. Kaya sila nagkaroon ng di ba? Dito sa lakop natin. Kasi nga, ibig sabihin ng wala ka swerte, pero magagawan mo ng paraan. Di po ba? Kagaya yung mga
mga pulubi, namumulit sa basura. Wala silang swerte sa buhay, pero nakakagawa sila ng paraan para mabuhay. Kasi po, yun ang mindset nila na minsan baka sakali matulungan ako ng Panginoong Hesus na dahil walang-wala naman ako, sana minsan yung pakawalan ko ng swerte, maging swerte na ako. O di ba? Kaya nga yung iba lumalapit sa mga politiko para humingi ng swerte kahit kakarampot. Di po ba? Dapat ganon. Ang bigyan ng priority ng mga politiko natin, yung mga nasa laylayan ng pantalon. Yung halos hindi na makaahol sa hirap, di ba? Kasi deserve naman nilang tulungan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi pinanganak silang walang-wala. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa ilalim ng tulay. Ano na lang kung umuulan, di ba? Ando lang sila sa ilalim ng tulay. Mga hindi alam kung maatake ng baha o lululurin sila ng baha o maano yung gamit nila. Tapos yung mga nasa mga kanto-kanto na natutulog, di ba? Yung mga walang bahay. Yun ang kawawa. Kaya yun ang sa mga susunod na election kagaya ng barangay, sana mabigyan pansin din ng mga ganyan, yung mga nangangailangan talaga ng tulong. Wag po natin isipin yung tungkol sa sa pondo na makukuha natin para ibulsa. Wag po ganun. Tulungan natin na umangat ang mga nasa laylayan para kahit papano naman maisip nila na parte sila ng mundo, hindi lang dahil walang-wala sila, 'di ba? Kaya nga yung iba nakakagawa na ng masama dahil sa kahirapan eh. Yun lang po swertihan lang yung mga taong ganun may isip. Kaya lang napapariwara rin sila. 'Di ba? Kahit po sa mga pamilya, pag walang makain, anong gagawin? Kapit sa patalim. 'Di ba? Ganun din po yung mga lalong-lalong walang bahay. Kaya lang po, yung iba talaga, kapag ang isang politiko matulungin, nagiging rin yan, halimbawa sa mga walang-wala. Kasi, bigyan mo ng trabaho yan. Mag-ano pa yan sa'yo, magpapasalamat pa sa'yo na nabigyan mo sila ng trabaho. Hindi po ba? Kahit sa mga construction, at least, may trabaho silang nakuha. Meron silang aasahang sweldo. Hindi po kagaya ng iba, walang-wala talaga. Nakakaawa po talaga yung kalagayan dito sa Pilipinas ng mga nakatira lang sa mga tabi-tabi na walang bahay. Yun din po dapat pagtuunan ng pansin ng mga gobyerno natin, ng DSWD, ng mga MMDA, yung matulungan sila na mapanggal sa lansangan. Ganon din po yung mga hayop tulad ng aso't pusa. Dapat nire-rescue po natin yan. Hindi po natin na sinasaktan. Kagaya ginagawa ng ibang tao, sinasaktan nila ang mga aso o pusa. Di po ba? Hinuhuli. Tapos ipagbibili. Tapos kakatayin. Di po ba? Napakalaking insulto niya sa natin. Sa mga nagmamahal sa atin sa mga hayop. Mga animal lovers. Kasi po, di na po maganda yung mga ganong mindset. Kawawa. Kaya po dapat nakapakahalaga yung mga ginagawa ng ibang nagre-rescue. Kaya kung ako lang po talagang isa sa mga pinagpala, yung mga nagre-rescue na yan, talaga tutulungan mo sila. Kasi, kailangan din nila talaga dyan ng pondo para mapakain kung napakaraming mga alaga. Hindi po pagdadamot yan. Pagka, po yan, pagiging malikhain bilang isang taong marunong magmahal, may puso. Diba? Yun ang tao. Yung may puso. Marunong
tumingala at marunong din yumuko. Kasi po yan, kung puro tingala ka lang, hindi ka yumuyuko, hindi ka makatao. Kasi tingala yung ulo mo eh. Hindi ka yumuyuko. Ibig sabihin, mapagmataas. Di po ba? Kaya, saludo ko sa mga ibang negosyante na nagbibigay pa ng mga lugar para sa mga apatang paa, pusa, aso. Yung isang mall sa probinsya po, kahit matulog sila sa gilid-gilid, hindi sila pinapakialaman kasi may puso po yung may-ari ng mall. Marunong siyang marunong siyang maging makatao po siya. Hindi po siya kagaya na iba na nananakit. Yung walang kamalay-malay na nakahiga lang sa isang gilid, hampasin, papaluin. Di po ba? Napakalaking po noon yung taong ganon. Kaya siguro siya mahal na Diyos, kaya siya pinagpapala. Kasi po yung mga ganyan, pinagpapala po yung mapagmahal sa mga nag-aalaga ng apat at paa. Kaya nga yung mga vloggers po na po sa mga nagre-rescue, po sila, nakaka-inspire po. Kasi hindi sila katulad ng mga mapanakit, kaya nakakasuhan. Yung iba naman po hindi nakakasuhan, nakakaligtas pa sa mga krimeng ginawa. Kaya dapat po tayong mga tao po, ilapit po natin ang mga sarili natin sa Diyos. Hindi po yung nagmamalabis tayo sa ating mga kaisipan. Diba? Sinabi na nga sa Biblia, diba? Kapahamakan ang inyong magiging kahantungan kung hindi nyo sinusunod ang mga tunay na pag-aalaga. Yung tunay na pagmamahal para sa puso. Yung makatao. Di po ba? Ayan, okay na ako, boss. Tayo. Sige mga kaibigan, mga taga-Paranaqueño, at muli po, magpapaalam na po ako. Ito po si Mr. Jojo Santeco ng Paranaque Net Radio Worldwide. Pag-like and share nyo lang po ang Usapang Gali at napakalaking utang na loob ko na po para sa inyo yan. Na naway suportahan nyo po ang Usapang Gali ko. At maraming salamat sa mga kapwa nagbo-broadcast po dito sa Paranaque Net Radio Worldwide. Hindi man tayo nagkikita-kita, at least nagkikita naman tayo sa ating media outlet. Sana po tulungan tayo ng ating Panginoon na lahat po ng mga bagyo na darating sa atin, wala pong disgrasya mga tao at mga bahay at mga ari-arian. Muli po, salamat po sa lahat at maraming po salamat sa ating Panginoon. Siya nawa. Okay na.